Nakapagtampok na kami ng ilang lalaking Cobra Hunters dito sa aming programa. Pero itabi niyo muna dahil isang babae naman sa Tarlac ang bibida ngayon. Kilalanin natin si Princess Tuklaw. Ang kanyang mga matatapang na search and rescue sa mga ahas tinutukan ni Athena Imperial. May umaali-aligid ba sa inyong lugar? Nagmamasid na tila ba may hinahanap? At sikretong aatake para ipagtanggol ang kanyang sarili. Mga ligaw na ahas. Ang laki. Kapag nangyari sa inyo ang nakatatakot na tagpong ito, wala munang sisigaw. Dahil to the rescue, si Princess Tuklaw. Makailang beses na ring naitampok sa brigada ang iba't ibang snake rescuers. Nakilala na natin sina Cobra Prince ng San Pablo, Laguna. At ang magkaibigang sina Boslar at Zuma, haring ahas ng Tarlac. Pero hindi na nga lang panlalaki ang trabahong ito. Sa Tarlac, nakilala ko ang snake whisperer na si Princess Garcia, aka Princess Tuklaw. Andito tayo ngayon sa Concepcion, Tarlac. Pupuntahan natin yung tinatawag nila para mag-rescue ng mga ahas at sa kanila. Tara, samahan niyo. Hi, Princess! Ako si Athena. Rescue niyo. Hello, Athena. Ipinakita sa akin ni Princess Tuklaw ang bawat isa sa mga safety gear na kanyang ginagamit kapag may rescue operations siya. Ito po yung gamit ko sa pangpaa. Kasi po baka po tuklaw or pangano din po ito para sa mga tapa, para hindi masugat sa paa. Ito po yung safety rod. Ito po yung pag-ipit sa ulo. Tsaka kapag po sinusukit na. Ito po yung pinaka-importante sa amin. Pan-detect din po namin ito. Kasi Siyempre, po, hindi mo pwedeng kamayin, di ba? Dapat talagang pang-ano mo siya. Ito po yung ginagamit namin pang-bend. Kasi ito po yung pinaka-importante sa amin, pang-detect. Ito naman po, snake clamp. Ay, sure. Pag po talaga mabagsik yung yung ahas, iipitin po namin dito. Pang-ahas talaga yan? O improvise nyo? Saan talaga ginagamit yan? Sa ano po, sa snake sa sa mga mababagsik na talaga. Then, putitik po namin sila na talaga. Sa loob ng katsa? Opo. Kaya po katsa, kasi nakahinga po sila dito. Ah, okay. Saka mas safe po sila dito. Kaysa sa sako. Opo. Mainit kapag sako. Tsaka po kasi madali po nang mabutas yung sako. Yung pag-aibay. Ay, nagaganyan ka kayo. Opo. Para po kapag nag-spit, di po kami matamaan sa mata. Safety goggles. Talaga? May ano na ba? May mga chances na nag-spit talaga sa inyo yung Opo. lalo na yung Marami pong beses. Oo, talaga. Pag po naano sa mata, mahapdi. Maano po. Matry mo na? Opo, Sa mata? naano Oh! po ako na spit sa mata. Anong ginagawa mo para bugasan lang? Hugasan lang po. Pero mahapde. Mabilis. So, para ma-prevent na talsikan ka sa mata, susuot kayo ng Opo. goggles. Pang rider. Mga rider ho, ganito po ginagawa. Okay. Hamon. Tapos, mga gloves. Gloves din, kailangan Opo. para takip yung kamay mo, protektado yung kamay mo. Ito ko, flashlight sa pangbutas. Para po makita namin masilip. Yun lang yung Pwede ba yung mga ordinaryong flashlight, yung mga pang-emergency, yung mga nasa emergency kits ng bahay, di ba yung mga mahahaba po? Opo, pwede po. Pwede din. Mas mano po malinaw. Always ready ang mga safety gear nila sa oras na kailanganin ang kanilang tulong. Sa araw na ito, isang rescue operations daw ang pinaghahandaan ni Princess Tuklaw. Sa kanyang vlogs, animoy nakikipag-usap siya sa mga cobra. Ano yun, nakalmado ang ahas? Kapag po hindi po siya masyadong aggressive. Hindi siya magalaw. Opo, tsaka may ano po kasi kami parang connection sa eyes. Para po gano'n, alam ko po siya kapag kalmado.
uy, wag mo muna akong lalapitan or hulihin. Tutuklawin kita, para ganun. Pero kapag po yun, alam ko po Kabisado mo kalmado. siyang, yung ways of communication, may ganon? Opo, parang may Sa mata? connection. Opo. Good morning guys, your Princess Tuklaw is back again to upload a new vlog. Bilang babae, marami din daw ang kumukwestiyon sa kanyang abilidad at tapang bilang isang cobra rescuer. Sabi mo, gustong-gusto mo talaga itong pag-rescue ng ahas. Kumbaga, interest mo talaga siya mula pa nung 13 years old ka. Wala bang nag-discriminate sa'yo na wag mo nang ituloy itong ginagawa mo kasi nga, babae ka? Marami po, lalo na sa mga viewers ko talaga. Ba't ganyan yung trabaho mo? Kababae mong tao, ba't ahas? Ba't di ka maganap ng matinong trabaho? Parang ano po, na-hurt din po ako kasi wala naman po akong ginagawang masama. Tumutulong lang po ako. Mahal ko po yung ginagawa ko. Parang ano ko na po talaga ito. Parang meant to be po sa akin. Na tumulong po sa mga natin, mga kababayan. Bata pa lang si Princess ay malawak na ang kamalayan niya tungkol sa mga ahas. Ang kanya kasing ama na si Rodrigo, isa ring snake rescuer. Nung 5 years old po, first time na nakakita po ako ng ahas. So parang dahil na-expose ka na doon at ganun yung ginagawa ng tatay mo, yun na yung naging interest mo, ganun ba? Opo, tsaka wala po kasi siyang kasama sa pagre-rescue. Taga-bitbit lang ho kami ng katsa nun eh. Kami po dalawa ni Sniper, kapatid ko. Gamit, yun ho. Nay, paano kayo nagsimulang nagkaroon ng interest sa pagre-rescue ng mga ahas? Sa mga biyanan ko po, sa taga-baryo po yan. Tapos sinasama ko, tagawakan ng katsa, asarol. Pag wala sila, may nakita ahas. Ako yung naglakas loob na ng huli. Very proud din si Tatay Rod sa kanyang anak na si Princess. Pinipigil ko yan, kaya lang, mas magaling pa sa akin. Naturuan pa ako ni Princess. Pag sinabi niyan, tay, mayroon doon. Kahit maraming kahoy pa yan, nangyari na yan eh. Tay, may ahas dyan, dalawa. Magaling siyang mag-spot ng Pati yung sa bakasan, talo ko. Yung sa akin, dun sa sisilipin ko sa ilalim, doon sa loob makikita ko yung bakas, pero sa labas mahirapan ako. Siya naman ang pambato ko sa labas ngayon. Hindi naniningil sina Princess tuwing may rescue sila ng mga ahas. Ang iba sa kanilang mga safety gear ay donation ng mga sumusuporta sa kanila. Samantala, kumikita na rin sila sa pag-vlog ng kanilang mga rescue missions. Kwento ni Princess, hindi basta-basta ang panguhuli at pag-rescue ng mga ahas. Kapag nagre-rescue yung pong energy namin, kasi basta-basta nanguhuli, mami, mahirap po kasi yan. Tapos, pag ganun, kanya pinapakawalan, nilalayo yun sa community. Opo. Sobrang layo po ng namin, pinagre-relocate. Talaga makakit pa po kami na bundok. Sakto rin ang pagbisita namin kina Princess dahil meron silang pupuntahang bukid. Para makita si Princess in action, sinamahan namin sila. Princess, dito na ba yung lugar? Opo, dito po sa Talimundok. Sa Limondok. Makalipas ang ilang oras, Nandito tayo ngayon sa isang area sa Talimundok, sa Concepcion, Tarlac pa rin. Dito nakita yung sinasabing cobra. So sana mahanap nila, Princess, yung ahas na nakita nila rito. Ano itong nakita nyo dito? Ano po yan mga pars or brown rat snake? Non-venomous snake po. Ito ang Sa ano po yan, may bandang pain. balat niya to. Pag ganito, gano'n nakatagal siyang nagbalat? Ano na po ito, mga 1 week or opo, 1 week and 6 days. Kasi po, depende din po sa sa amoy. May amoy? Opo, baka po maano kayo. Bakit? Baka di po kayo sanay. Nakaka-ano ba siya? Nakaka-allergy? Hindi naman. Ano naman siyang amoy? Ibig sabihin, pag wala na siyang amoy, Matagal na ho siya man. Matagal na ho siyang malas. Or dumaan lang ho siya dyan para alisin niya ano niya. pero kapag kakatanggal lang ng balat, anong amoy niya usually? Sobrang ano po, lansa. Para Lansa, po parang- amoy na daga, patay na daga. Ganun po sa amin. Okay. So, ibig sabihin nun, pag may ganun pang amoy, nandyan lang siya sa Opo, paligid. malapit lang po siya, hindi pa po siya nakakalayo. Pero pag ganyan na, Malis lang. malis na talaga siya. Malayo na siya.
Hindi man kami pinalad na makahanap at makarescue ngayon ng cobra sa lugar na ito, ang mahalaga ay ligtas ang mga taong nakatira rito. Sa tagal niyang nagre-rescue ng mga ahas, maswerteng hindi pa naman daw natutuklaw si Princess. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, delikado ang ginagawa ni na Princess. Kailangan daw na ang animal rescuers ay may sapat na kaalaman tungkol sa wild animals. Ang mga ahas na nare-rescue ni na Princess ay sinisigurado nilang ligtas at nai-release sa lugar na malayo sa mga tao at kabahayan. Pero may paalala ang DENR. Ito po yung tinatawag nating Republic Act 9147 or yung Wildlife Act. So, kailangan po dadaan din sila sa mga technical matters about on how to rescue this wildlife natin sa ating mga paligid. Ano? At katulad nga na banggit niya itong mga ahas at cobra na kung minsan ay alam din natin na siguro nakaka-damage sa ating kalikasan or sa ating sa community level sa ating mga tao. Sir, meron na po ba tayong mga protocol para sa mga ganitong nagre-rescue ng mga ahas? So kailangan meron din silang proper accreditation supposedly. Kaya lang, as of this time, wala pang parameters on those things. Para masigurong maayos ang koordinasyon ng grupo sa pamahalaan, isinangguni na rin namin sina Princess Tuklaw sa pinakamalapit na opisina ng DENR para sa kanilang accreditation. Pero so ngayon sir na yun nga, wala pang alipusunin, Polisiya. wala pang maligtas tayo, pero maganda yung idea na meron tayong accreditation. Kapag po may nahuli sila, mas okay po ba na isurrender nila dito? O sila na bahalang magpakawala sa tingin nila lugar na wala namang tao doon, so sila nang bahala? Dapat nilang i-surrender talaga rito officially. Kasi ginagawa na namin dito yan na marami na nagsusurrender sa amin. Not only even snakes and cobra, may mga other wildlife na rin kami natanggap. Dinadala namin doon sa aming rescue center. Pag dito daw kayo nakakuha ng mga ahas, pwede daw sila kahit weekend. Tawagan nyo lang kami. Kahanga-hanga ang katapangang ipinamamalas ni Princess Tuklaw para masiguro ang kaligtasan ng hayop at ng tao. Pero paalala uli mga kabrigada, huwag itong basta-basta gayahin dahil kailangan ng sapat na kaalaman at training para rito. Ako si Athena Imperial, kasama sa iisang brigada.